Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Semana Santa 2025 nagmalinaw sa kinatibukan matod sa kapulisan. Kabanay sa 30 anyos nga babayeng gidungga patay sa iyang kapuyo nanawagan og hustisya. Siyam ka mga sakyanan nagkarambola sa F. Vestil Street, Barangay Mambaling. O ginahan og duha niya kalalaking anak dungang migraduar sa senior high school. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Malinaon sa kinatibukan ang pagtimaan sa Semana Santa sa Dakbayan sa Sugbo ug sa tibuok Central Visayas. Sa iranta ang report ni Alan Domingo. Giulagway sa Cebu City Police Office nga generally peaceful ang dakbayan bisan pa man sa nagkadiyang kalihukan sa Semana Santa. Suma ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga way natala nga mga krimen sulod dining panahona. Ang kapulisan nagpatuman sa programa nga gitawag Holy Week, din epektibo matod pa sanglit. Nakik-alayon man usab ang katawhan sa pagkabot sa kalinaw. Ato nga Holy Week was generally peaceful. Ang atong gipahigayon nga holy days during the Holy Week, naghatag yun og nindot nga result, no? Kay naminos ang mga crimes. Samtang magpabilin ang heightened alert sa kapulisan hangtod na sumabot nga piniliay. Buot masiguro sa PNP nga mamintinar ang kalinaw nining panahona sa kampanya hangtod na sa adlaw sa eleksyon. Mao na karon ang atong focus ni shift na ta gikan sa ato ang pag-assess sa nilabay nga semana. Kay dito na gyud sa security preparations and deployment for the upcoming midterm, national, local election. Samtang gipahibaw usab sa Police Regional Office 7 nga nagmalinaw ang rehiyon sa panahon sa Semana Santa. Gipasalamatan nila ang katawhan sa gipakita nining kooperasyon sa pagpabilin nga solemne ang kalihukan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Siyam ka mga sakyanan nagkarambola sa aksidente sa Barangay Mambaling, Cebu City kagahapon sa buntag. Kalit nga gidaro ning usa ka itom nga SUV ang mga sakyanan nga nakaparada ra sa karaang gasoline station nga wa na mag-operate. Giingong sa kalit lang, misungag ang SUV sa usa ka gapark nga sakyanan nga nakaapekto sa uban pang mga sakyanan. Lakip sa siyam nga naapil ang tulo ka mga motorsiklo. Natumba usab ang gasoline pump. Sa pasiunang report, giingong nakatulog ang driver sa itom nga SUV. Gidala kini sa traffic police para sa investigasyon. Gisubay sa Balitang Bisdak ang Traffic Enforcement Unit apan wala nagpa-interview ang driver. Pero nasayran nga nakigsettle ra ang pamilya sa driver ngadto sa tag-iya sa mga sakyanang naapektuhan. Kusog lagi. Dungog mo na mo dito sa sulod. Paggawas ninyo, ano niyo? Nakita na mo diha na. Wasak na diha. Apil taon ta ko og wala pa ko nakakuan kay pagparking na og gabi diri 40 mang puno ag diri nya dito ko ni parking at bang. Nya motong usay ari kong parking usay ari diri. Nahuli kam ang pagpanglabni og cellphone sa pampasaherong sakyanan sa Cebu City nga nahitabo gayud ni adtong Biyernes Santo. Si Nico Sereno sa report. Video kini sa mga Cebu City Fire Volunteers samtang sakay sa ilang fire truck Biyernes Santo sa hapon. Sa may kareta intersection kini dihang naghunong sila sa stoplight. Mabantayan ang gisunda nilang traditional PUJ nga dunay nagkapyot nga pasahero. Dihang migo na ang traffic light, daling gilabni sa maong lalaki ang cellphone sa kaubang pasahero, dayon aksyon og sibat. Awara. Nag-ano lagi ko lagi? Nagduda na minsan, giwa mo siya, luag pa mga ng jeep niya. Kana, ang suot na ta siya ba, nagkapyot na, taon-taon mo to sa, nag-stop ang good niya. Sige siya tanaw sa mga pasahero na nag-cellphone ba. Mihunong ang mga bumbero og misuway paggukod sa suspect nga daling nakasibat. Apan giingong nabuhian niini ang cellphone maong nauli ra ngadto sa tag-iya.
ato videoan ba mo jud. Mo to pag dungag do makita madungog mo sa mong video na inapunid jud ning mo tag-ay ba jud ligo mo to amo gigukod naka napislit na mong sir nag public address ko sa fire truck na mo. Mong gingnan snatcher kay Nakig-alayo ng mga fire volunteers sa kapulisan nga mo'y mihimo og follow-up pagpangita sa suspect. Nadakpan ra ang maong suspitsado nga gitanggong sa Police Station 4. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sireno, Balitang Bisdak. 58 anyos nga inahan, dungan nga migradwar sa senior high school, uban siyang duha ka mga anak nga lalaki, nga nag-edad og 28 ug 23 anyos. Sayranta ang ilang makapatandog nga istorya sa tinguha nga makahuman gayud sa pagtungha. Ani ang report ni Luan Merondina. Sila ang mag-inahang Elma, James ug Richie nga lakip sa mga migradwar sa Look Senior High School niadto lang Lunes sa hapon, Abril 14. Sila ang mupamatuod nga dili babag ang kawad-on ug ang taas nga pangidaron aron makatapos sa pagtungha. Lumad sila nga taga Albuera, Leyte ug nanimpad dinhi sa Sugbo. Tungod sa ilang kahimtang nga nadiin-diin sila sa pagpanimpad, parehong wa makatapos sa pagtungha ang mga anak ni Elma. Apan porsigido gayud si Elma nga mapahuman ang iyang mga anak, busag iswayan niya pagduol ang Look National High School ug natunong usab nga nagtanyag ang tunghaan og Open High School program. Ang amo ang gi-cater is katong students nga who are working, unya kanang students nga kanang pregnant or kanang naay sa balay nga dili makuha ng ilang mga anak mamba. Also at the same time kanang students nga naay medical condition nga di gid physically makaari sa school or kanang deprived of liberty ng mga students ma'am. Samtang nanrabaho ang mga anak ni Elma, gihikay niya ang ilang mga requirements aron silang tulugayod ang ma-enroll kay wa usab siya makahuman sa pagtungha. Busa silang tulo nagka-classmate. Despite and in spite of everything sa ilang kalisod nga makita na mo si mami in town magsige in town ni siya sa init ana mupas lang gyud og module niya. Iya ginang ida silang tulo jud na pirmi ma'am amo ajuning kaning kuan ako ani sa ako ani mga anak kani makakita jud ka ba nga kuan jud ang ilang struggle. Nalipay pud mi kay syempre nga gipa-enroll mi ni mama pero sa akong una-una gyud ato ma'am kanang murag nawad-an ako paglaom ba nga muhuman og eskwela kay aning nalipasan na sa panahon ma'am ba sa karon nakita jud mo gusto jud sa namo suportahan ng pagpaningkamot sa mga inahan ba. Busa ingon na lang usab ni ana ka proud ang ilang class advisor nga si Teacher Regil Humawas kinsa lakip sa mga midasig sa mag-inahan nga padayunon gayud ang pagtungha. Samtang nahinabi namo sila, wa kalikaying maablihan ang mga mapait nga kasinatian sa ilang kagahapon isip pamilya sama sa pagkamatay sa kamagwangan niyang anak nga usa-usab sa mga rason nga gipaningkamutan gayud ni Elma nga mapahuman ang iyang duha ka mga anak. Kahit may asawa siya, hilahon ko gyud siya pag-eskwela. Sa ayaw nila sa gusto. Kaya ko, di lang ko malaman kung kano sa kumawala. At least mayroon naman lang ko maiwan sa kanila. Mauna, dahil may lison ako sa panganay kong anak. Nawala siya nang hindi ko man lang nalalayan ng gusto. Ang personal nilang mga kasinatian nagpamatuod sa kamahinungdanon sa edukasyon. Kung bakit ako nag-aaral, napatunayan ko ang pag wala kang tinapos, lupa ang tingin sa'yo. Oo, ganun ang tingin sa akin ng asawa ko. Hindi niya ako pinatago niya kahit saan. Hindi niya ako pwede dalan-dalan kung saan siya. Kasi nga wala kang tinapos. Tungod sa kahago sa nasudlan kaniadtong trabaho, nihugo ang 23 anyos nga anak ni Elma nga si Richie, buta nga nakapalisod usab niya karon sa pagtrabaho. gusto jud ko human ma'am og college kay basta hindi lang bala ng panahon mahuman jud na namong college maka kuan jud mas gaan nga trabaho. Karon nangandam na usab si Elma aron dungan na usab silang magpa-enroll sa kolehiyo uban sa iyang duha ka mga anak. Kaya lang sabi ko sa mga anak ko, kahit ano pang kadahilanan yan, maghumantak ng kinakailangan. Magamputa sa Ginoo. Makakita jud ka ba nga hala, oy, amazing kaayo. Ana, mamugi ka ng
pag ingnon pa ba wa joy kanang sapa nga dili labangon basta mama ang mukuan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Anyos nga babay ang giluba sa iyang kapuyo sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay tungod kuno sa selos. Kasong murder ang gikatakdang ipasaka batok sa sospek nga nagtingkagol na karon sa prisuhan. Sa iranta ang update niini sa live report ni Alan Domingo. Lan? Ses, tungod sa kasensitibo, dini mga balita, di nato nganlan ang mga nanambigit sa krimen, sanglit pamilya raman sila, o tungod usab, alang sa ilahang mga anak. Nagbuyon nga nagadugo na kining usa ka babae sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay, nga gisuwayan paunta pagluwas apan nakabsan gihapon si kinabuhi. Siya ang 31 anyos nga taguon nato sa ngalang Marciana, kinsa giingong gidunggab siyang kapuyo nga 38 anyos. Nasaksihan mismo sa igsuon sa biktima ang nahitabo din matod ini nga unang nagkalalis ang duha. Isyong personal ang nakaingon. Nakahukom sila nga magbuwag apan mikuha og kutsilyo ang lalaki og saway pagduha-duha. Gidunggal ang biktima. Mama, kita na ko, nikuha na siya sa Swiss knife, sa gikas mo siya. Nilingi akong manghod na ako. Ako yung sinyasan, anaan. Na nakaapas man yung bana. Ako na ako sa loyo sa yung bana. Pag nakapas yung bana, mo to yung giana ang ulo. Maragana niya dito niya. Naduslak pag isang kaduha sa liog. Nadakpan na usab dayon ang suspek sanglit duol naman sa police station ang nahituban sa krimen. During sa interview nato sa pamilya sa biktima, sila ni nagkahisgot nga ang motibo sa pagpanunggab is tungod sa selos. Nagtingkagol sa detention facility ang suspek kinsa mipadayag nga nahimo niya ang krimen tungod sa iyang kalagot sa pasangil niya nga adunay laing karelasyon ang babae. Tungod lang sa takong anak. Ang ako lang unta ba mo? Kaya sincero bitaw. Sincero nga pagpangayo pa sa ilo na ba? Wala mong good, dili mo good ako makuhaan ko, dili na papil. Asoy sa suspek, gidawat na niya ang nadangatan nga mapriso tungod sa krimen. Sa pangutana, kung nagmahay ba siya sa gihimo sa iyang common law wife? Wala ko magmahay sir. Magmahay ko kung napriso ko niya buhay siya. Kung naimahayan ako, kung namatay siya, wala. Gidawat na ako kung kamatayon. 100 times ako nang ginuhuna sir. Samtang ipadayag sa igsuon sa biktima nga way katungod ang si bisan kinsa sa paghuno sa kinabuhi bisan og nakasala kini. Hugot nga gikondenar sa pamilya sa babae ang nahitabo sanglit. Ang suspek mismo ang mipatay sa inahan sa tulo nila ka mga anak. Amo gina siya ipapriso, di gina na mo siya pagkausun. May pasayo. Wala. Kaya dili na gikuan min nyag manghod nga labing. Mag-file ta og kaso nga murder sir. Scheduled na to karong adlaw, basin karong hapon. Nagpaabot lang ta sa medical certificate or death certificate sa biktima. May subo palandungon nga dunay tulo ka mga bata ang nailo sa ilahang inahan samtang ilang amahan na as bilangguan hinon. Gipasalig silang pamilya nga atimanon ang mga bata nga nabiyaan sa ilang mga ginikanan. Ses, balik sa imo. Dagang salamat, Alan Domingo. Malipayong gisaulog sa mga Sugboano ng Easter Sunday sa mga kalihukan sa simbahan nga gipangunayan sa Arsobispo sa Subo. Sa Talisay City, gidagsa ang beach resort o pato kaayo, ilabi na ang lechon. Niyang report ni Nico Sereno. Alas 4 sa kadlawon kagahapon gihimo ang prosesyon sa mga imahen para sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa grounds na sa katedral na hitabo ang sugat o pagpang-abot sa imahen sa nabanhawng Hesus ug Birheng Maria. Dito sa gihimo ang hamubo apan solemne nga presentasyon paghandom niining dakong kapiestahan sa simbahang Katoliko.
Lakip sa misaksi si Arsobispo sa Sugbo, Jose Palma. Humani ini, gihimo ang Easter Mass sa katedral nga nagsugwak sa mga tawo nga nanambong. Sayang wali, gidasig sa Arsobispo nga isalig sa kahitasan ang mga giatubang nga hagit ug suliran. Nabanlaw sa Jesus, pero kita padayon nga mag-atubang dahil laing mga pagsulay, dahil laing mga problema. Pero punta ang kusog, ang paglawong gikan sa nabanlaw nga Jesus. Samtang naanda na sa kadaghanan nga mga ligo ug dagat matag Easter Sunday, ang Larawan Beach sa Talisay City na puno sa mga tao nga nangitag pampabugnaw taliwa sa grabing kainit. Maayo kuno didto, libre ra sa tanan. Nagluto ko bihon, sir. Para minus gasto, di na lang. Mao, pinobre lang gud. Basta makaselebrate lang sa ato ang naandan ba. Doon naman sa din, affordable na kayo ang pamasahe ba. Then, ang importante ang mga bata lang malingaw. Pero karon na jud ko naligo, pero kadadlaw ko magarian. Pero nito jud diri. Kay taga-Talisa naman sa sir. Samtang labihan kataasab sa pila sa mga mamalitay ug lechon. Nga tungod sa kadaghan sa mga tao, nag-distribute na lang daan og priority number ug order slip sa usa ka tindahan. Tag 900 pesos ang kilo sa lechon, mas barato kung ulo ang paliton nga tag 500 pesos. Lami jud siya sir basta Talisay. Kuan map ka nang basta ingon aron naanad na gid mo ani kadaghan mag-andam na lang mo daan. Oh, mag-andam na daan sir. Kay daga mo jud tao. Pila ka bukong gi-andam karon? Ang order naman sir daghan na ang tagod namo 7 ra. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Pope Francis mipanaw na sa edad nga 88 anyos. Alas 9:45 sa buntag oras sa Vatican o alas 3:45 sa hapon oras dinhi sa Pilipinas, gipahibaw ni Cardinal Kevin Farrell, Kerberlingo sa Apostolic Chamber nga gikan sa Casa Santa Marta nga mipanaw na ang Santo Papa. Iyang gipahibaw nga alas 7:35 sa buntag oras sa Vatican, ang obispo sa Roma nga si Francisco mipauli na sa Pinoy-anan sa iyang amahan. Matod ni Cardinal Farrell, ang tibuok kinabuhi sa Santo Papa iyang gihalad alang sa pagserbisyo sa Diyos ug sa simbahan. Gi-admit ang Santo Papa sa Agustino Gemelli Polyclinic Hospital sa milabayng Pebrero 14 karong tuiga human mag-antos sa bronchitis sulod sa pipila na ka mga adlaw. Human niini nasuta sa mga doktor sa Tambalanan nga nagkagabi ang kahimtang sa Santo Papa human ma-diagnose nga adunay bilateral pneumonia pagka Pebrero 18. Human sa 38 ka mga adlaw, migawas ang Santo Papa sa ospital ug mipauli siyang Vatican resident sa Casa Santa Marta aron magpadayon sa iyang recovery. Natawo si Pope Francis niadtong December 1936 ug sa nag-edad og kapin 20 anyos, mipaubos og surgery si Jorge Mario Bergoglio, ang iyang pangalan sa wala pa masanto Papa aron pagkuha sa bahin siyang baga tungod sa severe respiratory infection. Hinay nga pressure sa tubig na sinati sa mga fire hydrant sa Cebu City nga gitumbok nga usa sa hinungdan kung anong dugay nga napaong ang kayo sa sunog sa Sitio Living Water, Barangay Basak, Pardo, Cebu City niadtong Biyernes Santo. Si Luan Mirundinas sa report. Natugaw ang untang solemne ug malinaw nga Biyernes Santo sa dakong kayo nga milamoy sa kabalayan sa Sitio Living Water, Barangay Basak, Pardo, Cebu City pasado alas 9 sa buntag. Mga residente nagdinaganay ug nag-ihay sa pagpanghipo sa ilang mga gamit nga masalbar. Ang uban, igo na lang sa pagpatuo sa ilang mga luha samtang nagtan-aw nga gilamoy na sa kayo ang ilang mga panimay. Sila si Cheryl Gaviola, wa gayoy nasalbar nga mga gamit kay gisiguro nilang makagawas gilayon sa ilang panimay. Uban ang bedridden nilang padre de pamilya ug mga gagmayng bata. Naibong ko mga alas 10, padung na alas 10, kanang nag-aso ng kwarto namo. Tuna mo kamo nya ang kayo kay dito man gawas gikan. Emosyonal usab nga gisaysay ni Delina Disoyo ang pagpasalamat niya kang Senyor Santo Niño kay naluwas sa sunog ang 8 anyos niyang apo nga si Elora Faith Nugas nga unang gituhuan nilang wa makagawas sa ilang panimay. Pagpatay ni sa iyang inahan ug maunsa ni siya. Gisalig pa yan ni namo siya nya lugay kayo nakita anak ko yawan ako maayo mao to sige
kung ampo nga makita ng bata. Nag-pray. Naingon ko, Jesus, tabangi mi yung taon. Niabot sa 26 ka mga panimay ang hingpit nga naugdaw samtang unom ang partially damaged. Wala hinoy natalang nakalas o napaso atol sa sunog apan may usa ka senior citizen nga nasamad sa tiil sa pagdali-dali nga makagawa sa panimay. Hinuon dali ra usab kining gihatagan og first aid sa mga sakop sa emergency response team. Samtang duha ka mga lalaking residente sa dapit ang gikustudiya usab sa barangay human madawat ang taho nga nagpat session kini sulod sa panimay diin nagsugod ang kayo. Apan hugtanon kining gihimakak sa duha. Wa pa to secure ang duha tungod kay duha mo tay imbestigahon pa sa Bureau of Fire. Dito mo nagsugod kayo. Doon naman tayo nadawat sa report, sketchy report. Ikang luyok pa. Ang kung mo gamit ko. Pero katong pagitabo wala. Ikaw na to, tugig ko to. Dito ko sa may kapilya, nagtaon ko ba? Igitan ko ng hugas sa motor. Nagtaos ko tubig. Pag humana, o wapo ko ka magkaon, isinjit ka na pangalag sana nga sunog. Gisusi pa sa mga investigador sa Cebu City Fire Station ang hinungdan sa sunog. Apan usa ni ini ang nadawat nga kasayuran kabahin sa napasagdan nga katol. Ato nang sutaon pud ko unsa ginakatinuod apan initial nga kuan nga gi-consider sa ato ang mga investigators posible katol nga kanang napasagdan. Alas 9:51 gikatahong nagsugod ang sunog ug gisaka kini ngadto sa second alarm. Hingpit kining napaong pagka alas 11:27 sa buntag. Mikabat sa 1.2 million pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Matod ni SFO2 Wendell Villanueva, spokesperson sa Cebu City Fire Station, nga usa sa hinungdan nga dugay nga napaong ang kayo ang kahinay sa pressure sa tubig nga gikan sa mga fire hydrants. Although natay arrangement with MCWD nga kung dunay conflagration, i-divert ang pressure sa nearest hydrant sa fire scene. So, but kuan na kanang hinahinay ato nang na feel ang kuan kanihit sa tubig na pud sa grabing kainit nga ato na isnati aron panahon na. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meronina. Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang 506 ka mga pasahero sa usa ka passenger vessel nga nasangad sa mabawong bahin sa kadagatan sa lungsod sa Hagna sa lalawigan sa Bohol. Nahitabo ang pagkasangad sa miagi lang Abril 19, Sabado de Gloria, samtang galawig ang barko paingon sa Cagayan de Oro. Sa investigasyon, nasayran sa Philippine Coast Guard Central Visayas nga nasangad ang barko samtang nagmaneuver kini tungod kay hunas pa. Paspas hinuon kaayong nakaresponde ang mga personnel sa Philippine Coast Guard ug naluwas ang tanang mga pasahero sa barko ug gihatod sa Hagna Port. Ammonia leak na sinati sa usa ka planta sa mga processed meat products sa Barangay Pacnaan, Mandawi City niadtong Biyernes Santo sa buntag. Si Luan Meyrondina sa report. Daling gipabakwit sa mga personnel sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office uban sa mga opisyal sa Barangay Pacnaan ang mga residente sa Sitio Sikwa, ilabi na sa Jaime Street, Barangay Pacnaan, diin nahimutang ang factory. Base sa investigasyon sa Mandawi City Fire Station, giingong aksidenteng naigo ang usa sa mga pipe sa cold storage area dihang nipahigayon ang mga trabahante og maintenance work. Daling gisiradan ang main valve apan ang leak sa ammonia, anam-anam nang nakagawa sa planta nga posibleng nahingos na sa mga nagpuyo sa dapit. Maayo na lang kay way na sinating medical emergency ang mga residente sa dapit ug sa mga trabahante sa factory. Gidid-an ang mga mulupyo sa kapulisan, DRRMO ug BFP nga makapaduol sa dapit. Hitsa sa mga gamit, gisulod sa mga trained personnel sa BFP 7 Special Force ang naigo nga tubo sa cold storage ug napugngan ang ammonia leak. 12:40 sa udto niadtong Biyernes, gideklarar sa Mandawi City Fire Station nga na-contain na ang ammonia leak. Wala na muluwat og pamahayag ang management sa planta sa mga tigbalita. Ang ilahang gibuhat, gi-shut off nila tong main valve. Nya ang mga remaining na nag-leak is katong na
nabilin dito sa gi off nga valve ang katong special rescue force sila tong ning sud sa sulod gi-contain nila tong chemical ma'am kay para dili na siya mosingaw. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Spread kindness ni atong Lenten season ang gipakita sa mga personnel sa Talisay City BJMP Male Dormitory. Diin 15 ka mga individual o pamilya sa mga yanong na maligya ay gawas sa mga simbahan daplin sa Dan sa Talisay City ug katong mga kabusgayod ang mga benepisyaryo. Mga pinutos sa mga canned goods, noodles, coffee, biscuits ug 5 ka kilong bugas ang ilang gipanghatag. Pagpakita sa pagtabang ug pagpaambit panahon sa Kwaresma. Samtang laing #spread kindness usab ang gipaambit sa usa sa mga pulis sa Talisay City Police Station ug mga force multipliers. Ngadto sa usa ka 14 anyos nga batang babay nga si Regine Ehorango nga taga Barangay Biasong, Dakbayan sa Talisay kinsa gahambing og sakit nga lymphoma cancer nga adunay mga komplikasyon. Usa sa rason nga lisod na kaniya ang pagbarog. Bisan sa kasakit nga iyang naagian karon, nakapakita siya og pahiyom sa dihang nadawat ang dugay na nga mga pangandoy nga crutches. Taliwa sa maong sakit, dako na niyang pasalamat kay gawa sa crutches, nakadawat usab siya og pinansyal nga tabang alang sa iyang tambal ug nanawagan pa siya og dugang tabang alang sa iyang pakemo kaduha matag semana. Human sa pagdagsa sa mga tao sa Good Shepherd o sa Banawa sa Barangay Guadalupe sa Stations of the Cross, ubay-ubay nga mga basura ang nabilin sa lugar. Kini ang naabdan sa Balitang Bisdak ni atong Sabado de Gloria sa hapon. Nabisi ang personnel pagpanilhig ug pagpundok na lang sa mga basura nga nagkataglang. Aminado sila nga nataud-tauran ang ilang pagpanglimpyo gumikan sa kadako sa lugar. Maong giawhag nila ang mga mobisita sa dapit, magmatngon ug dili patakag labay. Niatong Sabado gihapon, adunay gialarma nga grass fire sa maong bahin sa bukid nga sakop sa Good Shepherd. Girespondihan kini sa mga bumbero nga nasuta gawa sa pateng dahon, may mga sagbot ug basura usab nga lakip sa Mikayo. So, sako ikaw man. Oo. Oh, ana ra. Imo na lang sa pundukon anak yon. Oh, pundukon. Tanaw nimo mas daghan? Sa maagi? Daghan eh. Basura? Ikat lang yun sa kuglingon ba nga ug mo bisita ingonanay gani mga spot-spot. Magdala lang yun sila kuan yun sudlanan silang basura karon nindot sa dang view gihapon mati gihapon diihugaw tan-awon. Nagtabang lang sad mig padapli na ning sagbot kay mural na mga hulmigas mga basura des babaw kay gapanon gyud. Mga academic achievers nga mulupyo sa Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City, gipasidunggan atol sa gabi ng parangal nga gipasiugdahan sa mga opisyal sa barangay. Naglakip kini sa upat ka mga elementary graduates nga with high honors, 2 ka senior high school graduates with high honors, 2 ka college graduates with Latin honors, 2 ka school heads nga mipasar sa national qualifying exam ug 13 ka mga board passers. Ang matag board passer, gihatagan og tag 1,000 ka pesos nga cash incentive ug certificate. Samtang certificates ug dinner uban sa ilang mga ginikanan ang gihatag ngadto sa ubang mga awardees. Matud ni Konsehal Kian Amuwin, Chair sa Committee on Education sa Barangay Kalawisan, nga kini na ang ikatulong tuig nga nakapahigayon sila og gabi ng parangal aron mapasidunggan ang mga academic achievers nga ilang mga mulupyo. Tinguha nila nga mas madasig pa ang mga taga-Kalawisan nga mo-excel, labi na sa natad sa academics. Next year, we are planning to have it more wide, not just for academic excellence, but also we would include like sports, leadership achievement, or artistic achievement. 7 ka mga simbahan sa lalawigan sa Samar, gibisita ni Vice President Sara Duterte ni atong Sabado de Gloria. Ani ang report.
Nakalitan ang kadaghanan dihang nakita ang Vice Presidente nga miabot sa airport sa Calbayog Sabado sa buntag. Sa kasayuran nga nakuha sa GMA Integrated News, gikan sa Calbayog milahos ang Vice Presidente sa lungsod sa Gandara, San Jorge, Tarangnan ug Catbalogan City. Matud sa Vice nga una kining higayon nga sa lalawigan sa Samar nagsabado de Gloria. Kahapon na schedule sa mga flights. Ito yung may mga pinakauna na flights galing Davao. So, ang ginawa ko 2 a.m. Flight papuntang Manila. 4 a.m. kami dumating. Tapos 6 a.m. kaagad. Mga 7 a.m. nandun na kami sa Calbayog. So, maaga yung simula namin. Madami kaming nadaanan at marami kaming napasalamatan ng mga kababayan natin. Sa giphigayon nga bisita iglesia, iyang giampo ang kalinaw sa nasod. May we always be strong, stable, successful, and merong peace. And of course, even before Holy Week, sinabi ko na na pagdasal natin lahat na God will save the Philippines. Mitambong sa Easter Sunday Mass ang bise sa San Bartholomew Church sa Catbalogan City ug nagpahulagway sa mga gustong magpa-picture uban kaniya. Sa iyang pagbisita, gipasalamatan ni Duterte ang taga-Samar sa padayon nilang pagsuporta sa Office of the Vice President ug bisan sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Limitado lang ang mga tubag sa bise sa dagan sa kaso sa iyang amahan dito sa The Hague sa the Netherlands. Hindi ko ma-discuss yung chances niya na makauwi ng Pilipinas kasi hindi ko rin alam kung ano na yung mga nangyayari na ginagawa ng mga lawyers. Kasi meron silang lawyer-client confidentiality and ang usapan is ang lawyer lang ang makapagsalita kung ano yung ginagawa nila sa kaso. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas na komisyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.